Nung September 21 rally, mayroong mga grupo na bigla na lang, well, sumali sila, nag-hold sila ng sarili nilang mga rally, and in many instances, tumawid, di ba, yung ibang mga rallyista para ma-hijack yung rallies naman ng iba. So let's call a spade a spade. May rallies yung ibang mga grupo, may rallies ang DDS. And there were instances where there were, sabihin na natin, violent outbursts. Meron naman na nag-hijack, tinatawid at ginugulo yung ibang mga rallies. What happens, what was happening there was that a strategy was created by yung ibang mga grupo ng mga ayaw ng Marcos resign. Bakit? Well, many groups, aminado din naman yung kahit yung mga kaibigan natin ng mga pink, ayaw nila yung succession. Ayaw nila si VP Inday to succeed if President Marcos should become incompetent due to the weight of corruption that is happening in his own administration. Bago po tayo magpatuloy, wag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Lalong-lalo na po dito sa ating YouTube channel. Don't forget to subscribe. Libre po ang subscribe. Meron din naman po tayong membership doon should you want to do so. So in the meantime, we know that this is what happened the last time, and we are aware na from now on, this is going to be the strategy ng mga kabilang parlor unless they want to stand with us. Kasi sa totoo lang, kung yung mga sumasalag or those groups na nagre-refuse na manawagan ng resignation ng presidente, unlike what they did nung panahon ni ERAP, they are actually condoning or part of the systemic corruption. Kasi sa totoo lang, the buck stops with the president. Kung napakabigat, kung napaka-widespread ng korupsyon sa administrasyon, the president has to take responsibility for it. It is a matter of fact, his responsibility as the president. This is one of the reasons kung bakit nag-launch siya nung flood control corruption issue. It makes him look like he's actually addressing corruption when the fact is, for the longest time, he has tolerated it and possibly benefited from it. And now, with the revelations ni Mayor Benji Magalong, well, not just Mayor Benji, no, nilabas din ni Attorney Libayan, is that it's all for show. Alam na natin yan, it is all for show on the part of the president. Kaya yung ICI niya ay hindi naman seryoso. Kaya yung ICI niya, they had to get rid of Mayor Magalong. Kaya yung ICI has no powers, no office, no budget, no nothing. All they have are meetings by so-called officials allegedly appointed by the president, but with a mandate that is as clear as mud. So, and in the meantime, while that's go, so alam natin na may ganyan. Alam natin na yung Pangulo, either he is complicit in the corruption or he is negligent. Either way, he cannot evade the responsibility. So yung mga grupo who are avoiding the Marcos resign call, not only want to avoid it, but also want to actively hijack the groups that are calling for resignation. And this is something that we need na bantayan. Sabi ni Nappy Boy, sabi daw ni Attorney Claire, di daw kasalanan ng presidente pag di niya alam ang nangyayari. Well, alam naman natin na hindi rin yan totoo. And thank you for letting us know the depth and breadth of the abject stupidity in the comms right now of Malacanang. My apologies for the language. I don't mean to be mean or anything like that. But certainly, it is unintelligent. These responses are unintelligent and not responsive and contribute to the miseducation of our citizens. So, yan yung sitwasyon. In September 21, hina-hijack ng ibang mga grupo yung mga rallies natin because they don't want VP Inday Sara. They do not want the outrage to spill over so that the president might need to resign. Ayaw nila yon because they are afraid of VP Inday. Okay? Now, kanina nanawagan si Congressman Kiko Barsaga ng malawakang kilos protesta. Pero mag-iingat din po tayo sa ating pag-share at pagdidiscuss. Kasi ang hinihiling natin ay resignation ng Pangulo. Hindi na tayo nananawagan ng pagtatanggal. Okay? Because this spells the difference between free speech and the possibility of being charged with inciting to sedition.
Habang naman ito ay nangyayari, di ba? Marami naman tao talaga ang nagmamanifest na sila po ay hindi na satisfied sa gobyernong ito. Hindi satisfied, hindi lang sa gobyerno at sa pamamalakad nito, pero sa pang-araw-araw na iniinsulto tayo ng administrasyon. Paano tayo iniinsulto? Well, tingnan ninyo yung napakalamyang response dyan sa rescue and relief. Pati yung show ni Presidente na humihingi siya ng additional na pera para yung nagpipiga ng kalamansi dun sa malaking sugat na natin tungkol dito sa korupsyon. Talaga? Ba't humihingi ka pa ng pera? Ba't di mo gamitin yung intelligence fund mo? After all, 2 billion yan. Pa-realign mo. Di ba? Gawin mong discretionary, whatever. What we are seeing here is delays not only in the investigation of the corruption on flood control, but delays in the responses to rescue and relief where lives are at stake. Right? So, yun, sabi ni Kimi, tinawagan pa si Gordon para gamitin yung tent na ginamit sa COVID, which also shows us that they lack planning, they lack foresight, nangangapa sila. Kung kailan nangyari na yung disaster, saka lang sila naghahagilap ng kanilang gagamitin. Saka lang sila naghahagilap ng ipaplanong gawin. Ay, nako. Insulto na yan sa atin. This is an insult to the tax-paying public na dapat who deserve service, who deserve better service than that. Hindi po ako nakapiksikat, nakataas ang buhok ko. Basa-basa pa kasi. Sabi ni Eto na, nakaka-high blood. So okay, we have this situation. Galit tayo, there is public outrage. On the other hand, may mga grupo na gusto nilang i-hijack every opportunity that we get to express ourselves dito. Sabi sa saligang batas, may karapatan tayo na magpulong-pulong at magpetition for redress of grievances. So, paano natin masasalag ang hijack? To be there in greater numbers than them. Clean up lang tayo. Sabi ni Tangerine, aalis daw si Tamba, magpapagamot. Ba? That sounds so familiar. Could it be because yun din po ang ginamit ni Zaldico, ni Congressman ex-congressman na pala. Could it be because yun nga yung dinadahilan ni Congressman Zaldico? Sabi ni Tatay, what kind of executive does not know what documents he signs for implementation? Sa hashtag, kung hindi mo kaya, umalis ka na. Sabi ni Kyle, iba nga ang priority ni Marcos. Sa Masbate, nagpakita after earthquake struck Cebu. Kinabukasan pa nagpunta. Naunahan pa siya ni VP. Sabi ni Perdito, Makabayad Block, hindi na alam kung saan luggage papasok. Alam nila pwedeng mangyari na ma-pressure si BBM na mag-resign. Nasa momentum na yung popularity ni VP Inday. That is correct. And you can tell also by the number of people who are so afraid of a VP Inday, of an Inday Sara presidency. Alam nila na posibleng maano yung korupsyon nila, makita yung mga korupsyon nila. Di sila titiisin. Okay. So ito yung mga pangyayari. In addition to that, nag-announce pa ang Senado through Senate President Tito Soto na suspended indefinitely ang Senate Blue Ribbon Committee dahil daw ano na nga ba yung dahilan niya? Dali. Kasi nga daw ay may mga witnesses pang inaayos yata. Ano ba yan? Dali lang po. Nawala yung ko. Nawala na naman yung notes ko. Alam ko na. Nawala talaga lahat. Okay. Ay. Sabi ni Maria, hindi kasi nila mapabaliktad si Gutesa, naghahabi pa.
Oo nga pala. So it's also possible na kaya hindi suspended indefinitely ay dahil nga may issues on the Senate presidency, on the makeup kung ano kung mag-shift na naman ang mayorya. Salamat kay sino ba yung nagsabi? So yun. In the meantime, nung tinanong si Senate President Tito Soto, ang sabi tungkol sa pagtitistigo o pagsasaksi o pagpapatawag kay Speaker Martin Romualdez and kay former Congressman Zaldico, ang sabi ni Senator Soto ay pinag-uusapan pa, which was a very unfortunate comment. Bakit unfortunate? Kasi bakit kapag pagdating sa dalawang ito, sa dynamic duo na ito, pag-uusapan. Ano yan, TV guesting? 'Di ba? Ano yan, nini-negotiate ninyo para pumunta? Bakit kapag ordinaryong mamamayan, walang pera o walang abogado, pag hindi pumunta, isinasabpina ninyo? Hindi naman yata umalis pa ng bansa si Speaker Martin, si former Speaker Martin Romualdez, nasa Leyte daw, pero nag-a-announce na siya, dahan-dahan na siya ay lalabas ng bansa, posibleng lumabas ng bansa. Sabi ni Goddess Mary, Remulla is hunting daw Orly Gutesa. Grabe, kakagaling lang heart bypass niyang Remulla, di pa rin nagrepento. Yun. Uy, maraming salamat kay MJ De La Peña, kay Smoothie, at kay Angeli. So yun na nga, sabi ni Vili, like we said, anyari sa contempt powers ng Senado. Pagka lalong-lalo na pagdating kay Zaldico, hindi naman siya na congressman, nasan ang sabina? Hindi naman na speaker. Si Speaker Martin, although congressman siya, maaari naman nilang patawag. Testingin natin itong intra-parliamentary courtesy na sinasabi nila. Sabi ni Picard, suspended na kasi palapit ng palapit na sa Malacanang ang mga salarin at hindi na mapigilan ni Soto at Lacson. Di ba pinatawag na si Yusek Olivar at DBM at pati ang Chief of Staff ni Martin Romualdez, so baka natakot sila. Halata naman pinoprotektahan ni Soto at Lacson si Martin. Para sa akin, bakit napakabagal ng pag-issue ng mga freeze orders sa kanilang mga bank accounts, bakit napakatagal? At nakikita natin, babalik uli ito doon sa presidente. Mr. President, kung mabilis sana yung ICI ninyo, which is a completely unnecessary organization. It's a completely unnecessary group. Dahil ito ay maaari namang imbestigahan ng Ombudsman, ng NBI, ng CIDG, and so on. Maaari sila ang mag-conduct ng investigation, gumawa siya ng ICI, at itong ICI, walang opisina, ang labo ng batas, walang pera, hindi maliwanag kung ano talaga ang kanilang mandato. It is clearly set up to slow things down and possibly protect the people who are very, very close to him. Hala. Ngayon may mga lumalabas na balita which we still have to verify, pero meron ng ilan na ang naglabas ng mga listahan ng mga proyekto, some of which appear to be ghost projects, not all, some of which seem to appear to be anomalous projects na nasa Ilocos Norte. Diba? Hindi ba't palapit na ng palapit sa mga minamahal sa buhay ng ating Pangulo? So, bistadong-bistado na ang ICI ay ginawa lang para bumagal ang mga proseso, para maprotektahan ang tunay na mga salarin at para siguro matulungan ang Pangulo as he limps his way to 2028. Sabi ni Anthony Bayarong, why do you think Mayor Magalong has not yet revealed all the names in Congress? Because if he does, tatakbo na yung mga yon. Because Congress cannot protect us. Because Congress might even aid and abet the disappearance of these people. Bakit niya ilalabas yung pangalan if they will just jettison the case? Bakit niya ilalabas yung mga pangalan ng mga tao na malamang poprotektahan lang ng Kongreso? In the meantime, sino ba yung nagbabagal dyan? Ayun, maganda to. Sabi rin ni Veritas et Lex, bukod pa dun sa pagsususpindi, sinabi din daw ni Senator Soto, magko-continue in an executive session. This is something we can actually raise an eyebrow on. I was going to say another part of my anatomy, but sabi niya, where is the transparency there? People have to know how the hearing is running, kung totoo ba talaga ang ginagawa nila. Bakit nga ba executive session? Ano ba ang tinatago nila dyan? Ano ang sensitibong impormasyon na hindi nila maaaring iparinig? We're talking about budget. We're talking about people's money. Tapos mag-executive session sila. May kinalaman ba ito sa DBM? May kinalaman ba ito sa ilang mga opisyales na pinangalanan na o hinihint na sa mga pahayagan pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatawag? Sabi ni Moto Haru, if the Blue Ribbon Commission is causing you harm, should you stop it to protect your employer? Ganda yung pagkasabi niya.
Meron pang mga dinideny si Senator Hontiveros. Siya po ay pinangalanan at nagpakita na po ng dokumento o listahan si Katunying dun sa kanyang programa at pinangalanan na nila si Senator Risa Hontiveros. At naglabas sila ng mga listahan ng proyekto. Ang sagot ni Senator Risa Hontiveros dito ay wala siyang insertions, mayroon siyang mga pinaamyenda. Okay. Now, what do we do dito sa panawagan ni Congressman Kiko Barsaga? Ako, well, ang tingin ko dyan, si Congressman Kiko, inaatake na, napansin nyo, yung mga nilalabas ni Senator Panfilo Lacson na nagpapahiwatig na may mental health issue si Congressman Barsaga. Mayroon pa nga siyang parinig, kaibigan daw niya si Congressman Barsaga at kawawa naman daw ang pamilya nila in relation dun sa ginagawa ni Congressman. Sabi ni Una, naging specific si Riza. Could you expound? Ano yung sinabi niya na specific? Sabi ni Chris, hindi po papayag ang USCIA na mag-resign si BBM. That I think is where you are wrong. That is why lumabas yung mga rumors tungkol dun sa pagpaupo kay Gibo Teodoro and the possibility of a military uprising to put him in power. Hindi na po totoo yan na hindi papayag ang USCIA na mag-resign si BBM. They also know when it is inevitable. So gumagawa na rin sila ng kanilang plan B, and one of those plan Bs was allegedly itong pagpapaupo daw kay Secretary Gibo Teodoro. He has denied it, of course, because what else can you do? Sabi ni JHNN, the fact is, silent si Riza, so flood control controversy, ayan, booking na. Di naman sinabi na may kickback. Wala naman sinasabing ganon. Ang sinasabi is mayroon din siyang insertions, which doesn't necessarily amount to corruption, but she will be required, people will want her to explain. Macarios, tinanong na niyan kahapon at in-explain na namin yan. An amendment, strictly speaking, an amendment is used when you change a law. You use the term amendment when you change a law. An insertion means that it is not in accordance with the appropriate procedure. Siningit yan. On the other hand, ito, sige, dagdagan din natin yung sagot natin kahapon. It is possible na si Senator Soto at si Senator Risa are using the term amendment kasi hindi naman sila mga abogado to indicate that they changed the bill. Pero ang totoo niyan, that's just a different word for the term insertion. Kasi kung inamyendahan nila yung bill, kailangan ginawa nila in accordance with the procedure. Pero kung ito ay hindi naman lumabas doon sa National Expenditure Program, then in all likelihood, it is an insertion. Well, ang i-argue nila dyan is, hindi pinag-usapan naman yan sa BICAM, so it's not an insertion. Ibang usapan yan. It's still an insertion. Sabi ni Miss Awi, back in the day, I would have said, go Gibo, but after everything he had done, no, I do not want him to be in power. Sabi ni Ferdy, alam nila kasi na nakahanda si Kong Kiko dahil nga galing siya sa Mayorya at sabi nga niya, meron siyang personal knowledge. Okay, let's deal with that. So ito yung tanong ko sa inyo. Nanawagan si Kong Kiko, what is your pleasure? Pupunta ba kayo? Hi kay Jess, sabi niya napanood ko yung budget deliberation sa PCO. Inusisa ni Kong Marcoleta yung budget nila para sa 200 plus na contractors nila na allegedly mga troll farms. That seems to be true kasi pag pinuntahan mo ang official FB page ni BBM at kaalyado niya, parang may mga bot na likers at commenters na mukhang ChatGPT. Also, napansin ko na kapag may DDS na nagko-comment sa isang post, matik pagtutulungan ng trolls from kabilang parlor. Laging dalawa naka-assign para ma-discourage yung mag-post ng DDS. Or minsan tinatanggal nila. Sabi ni Demystifying Maria, executive session para it won't enrage the public even more. He asked Abby to get me water. Thank you. And shield BBM or Malacanang and temper calls for resignation. Elisa. Magic. Hinanda na pala niya. It was just
Okay. O diba? Exciting din yung mga pangyayari. Sabi ni Veritas, yes, I'll go on October 12. It's about time BBM resign and he is a ticking time bomb. O ba't isa lang ang sumasagot? Yun, si Ron pupunta din yan. Sabi ni Ron Robert, ano na ma'am, buhay pa ba tayo? Ay naku Pinas, itong gobyerno na ito ang pinaka-worst monstrosity and abomination. Ako, this is really how it happens. Diba? It won't happen after one rally. It won't happen after two. But it is a build-up. So you have to understand what's going on here. Ngayon, si Congressman Kiko, ginigipit siya. Okay, alam natin yan, ginigipit siya. And yung mga parinig-parinig ni Senator Lacson, alam natin na posibleng i-pick up yan ng Kongreso para patanggal si Kong Kiko sa kanyang posisyon bilang representante sa Cavite. Sabi naman niya, in fairness to him, tuloy pa rin ang kanyang laban until such a time as, I'm going to use the term mag-resign si Presidente. Because tama naman, the situation cannot hold. Tingnan ninyo, bakit natin nasasabi yon? Why do we say that the situation cannot hold? Tingnan ninyo yung kanilang response dito sa rescue and relief, di ba? Ginagamit pa nilang props yung mga biktima. Kailangan nag-handout pa ang Pangulo. Napakalumang style. Kailan ba last ginawa yan? Hindi na nakaisip ng, di ba? Parang hindi na sila nag-iisip. They're not even trying. Sabi ni Eds H, it's time for Luzon, Manila peeps na magpakita ng puwersa. Wala pong problema sa Davao dahil ilang gatherings na din po na lunsad dito, may tao po parate. Wala namang issue talaga sa Davao. Pero ito yung ito yung kahilingan ko sa inyo. If gusto ninyo na maraming tao, then we have to stop using divisive language. Oy, kayong taga-Luzon, pakita naman kayo. Tama ba yun? Mahihikayat ba kaming mga taga-Luzon pag tinatarayan nyo kami para pumunta? Diba? And also, singling us out. Kayo kasi yung mga taga-Luzon, ganito, babashin nyo eh. Ang mga taga-Luzon kasi racist yung mga kasi ganyan to mga yan. Walang pera, Mindanao, ganito. Tapos sasabihin niyo bakit hindi pumupunta? Paano makikiisa yung mga tao kung binabash nyo? Diba? Yun lang inaano ko. Look, this is a campaign. You're trying to get people to go somewhere. Can you please adjust the language? Lalong-lalo na kung yung language niyo is directed against people who you want to go. Di ba? Who you are asking to go. Ayan, sabi ni Jess, yes po, pupunta po ako just in case manghingi ng rally sa October 12. Nagpunta po kami ng September 21 rally at napansin po namin na systematic talaga yung atake ng mga binabayaran para manggulo. Puro kabataan po ang pilit umaagaw sa stage ng mga retired MIU. Tapos kalat-kalat yung mga sumisigaw na Marcos Duterte walang pinag-iba. Sana po maraming magpunta at clear sana ang panawagan na BBM resign. Kasi ang active po talaga sa rally ay mga kakamping until hindi maging solid ang panawagan para tayo wala bitin. Sabi ni Carl, mga kasama, pakireport nito, Admin Rich, ang name ng YT channel niya. Nagpapakalat ng fake news about Duterte. Please help to report her YT channel. Okay, hanapin nga natin yan. Okay. Totoo. Ano nga? Fake news nga. Sabi niya, Davao City may pinakamalaking confidential fund sa lahat ng LGU sa buong Pilipinas. Ayan. So sabi ni Rick Lodante, yes na yes, pupunta, totoong people power na. Sabi ni Akoni, makes me think, sino ba ang political strategist ng admin or ni BBM? Hindi ko nga alam. Baka siya. Sabi ni Ulysses, sayang yung momentum na inumpisa ni PRD. E di, bawiin natin. Sabi ni Vega, suspendido daw yung Senate hearing or inquiry dahil nabuko ang koneksyon ni Tamba. Natatakot kay Orly Gutesa, mga H kayo. Yes, we did on the insertions. Sabi ni Shebams, huwag iparesign, ang saya-saya makita ang katangahan nila. Kada banat balik kagad sa kanila eh. Oo nga. Pero huwag naman natin silang patagalin sa pwesto. Kasi gamit nila pera ng bayan.
Sabi ni Dan, what one thing should VP Sara improve or strengthen during these trying times? Hindi ko kasi, well, wala pa akong nakikita. Kayo, what do you think? Sabi ni Christine Joy, nakakamiss yung buhay nung panahon ni PRD. Kahit nag-pandemic tayo, happy pa rin tayong lahat. O nga, no? Sabi ni Ma'am Karen, Kiko is saying impeach B. Impeach ba yung ginamit niya na term? Hindi ko pwedeng i-play kasi kailangan mag-ingat So, well, impeach of course, perfectly legal. Do we have the numbers in Congress? Hindi ko po alam. Not right now, right now I cannot say. Posible. Kasi kung ganito yun we will have the numbers if we will have the numbers in Congress if we will have the numbers in the streets. Sabi ni Napi Boy, need na talaga palitan yan si Tito Soto. Klaro naman may agenda. Sana lumipat si Sen JV, Pia, and Villar siblings. Sabi ni Hart Gutierrez, sino nagsuspend sa hearing ni Ping lang o si Ping lang o may nagpasuspindi sa kanya? Well, ang nag-announce po si Senate President. So malamang yan. Sabi ni Noy, how true yung humingi daw ng clearance si Tamba? Naririnig din po namin yan. Para magpagamot daw. Takas mode na yan. Well, di ba? Ang corrupt na nahuhuli sa medical kumakapit. Sabi ni continuation ng KJ, sana po maraming magpunta sa rally at clear po sana ang panawagan na BBM resign. We have moral responsibility na paalisin si BBM. Well, not paalisin, but more like na to exhort him to resign. We have moral responsibility, lalo sa milyon na bumoto sa kanya noong 2022 hanggat hindi malinaw ang panawagan para lang tayong sumusuntok sa hangin. Brian says, ano po ang magiging significance ng affidavit or letter na pinadala ni Sen Marcoleta against Remulla's application sa pagka-ombudsman? Does it have a weight para hindi makonsider ang application? Anong impact? Bakit impact ang tinatanong mo sa akin? Hindi naman po ako nakaupo doon sa Does it have a weight? Actually, diniscuss na namin po ito So, okay, sige. Short answer. It does bear weight. As long as masubstantiate ni Senator Marcoleta, it will be considered dahil tumatanggap naman ang Judicial and Bar Council. Di ba humingi nga sila ng feedback noon? Kayo po ba ay nag-click doon sa website at nagbigay ng inyong feedback? So, lahat naman ng opinions will matter but it will depend really on the composition of the JBC kung ito po ay ikukonsidera nila o magiging bahagi ng kanilang desisyon. Hindi ko pa there is no formula for that. There is no rule that says pag may letter kailangan nilang talakayin. Walang ganon. Sabi ni Candy Crusher, yung nagbibigay ng tulong yung pagbibigay ng tulong ni BBM pinagmukhang walang dignidad ang mga tao. Hampas lupa ng mga tao pinagmumukha pang lalong busabo sa pamamaraan ng pagbibigay ng tulong. Very articulate. Thank you. Okay. Sabi ni Luel, dapat isa lang ang sigaw ng bayan, BBM resign at ikulong ang mga korap. Dapat ganyan. Okay. Sabi ni Goddess Mary, parang lahat ng witness may mga death threat. Oy, salamat kay Yes Grandma, kay Betsy. Sabi ni JHNN, i-disclose na kasi dapat ni na Bryce, Zaldico at ang lahat. Total, nilaglag na sila. Oo nga dito naman sa TikTok, yes daw, pupunta sila. Okay. Okay, next.
Sabihin niyo muna yung resulta. Okay, ang tanong ni Zaldi Jose, do you think the latest SWS survey result is legit? You have to remind me, di ba? Ano ba yon? Ang format dito ng pagtatanong, kung may tatanungin kayo na lumabas na video, news item, etc., huwag niyo pong i-assume na nakita ko lahat yan. So, you have to tell me, what did you see? What did you read? Ano yung laman ng survey na yon bago ninyo tanungin kung ano yung opinion. Sabi ni Benjamin Bernas, kulang pa yung fire in our hearts sa bawat Pinoy na apektado ng mga kaganapan. May the universe conspire to help the hapless country and its people at makulong ang mga kriminal sa Congress at Malacanang. O pa-shout out daw, sabi ni ako si Nainos. Pa-hi sa mga anak ko. So hi kay Odin, Jeraya, and Jacob, and kay AJ na kumakain ng breakfast. Uy, anong kinakain niyo? May pancakes kayo? Sabi ni Ron, ICI, closed door Senado executive session, ang Congress stop ng investigation. Nakakatawal na lang, wala kang pagpipilian. Put. Sabi ni Locke, di ba po pwede hingan ng tulong ang mga kano sa EDCA sites para sa relief operations ng Cebu? Ni anino nila wala, marami ng calamities dumaan sa Pinas. Yun nga din yung tanong ng marami. Akala ko ba kaya tayo nagdagdag ng mga EDCA sites ay para tumulong sa disaster relief? Hindi pa ba disaster itong earthquake sa Cebu? O gusto nila disasters lang na malalapit sa kanilang mga kampo? Sa ngayon, tumataginting ang katahimikan ng Malacanang tungkol dito. Ilang araw na nga yung binibring up, hanggang ngayon wala pa rin sagot. Sabi ni Chris, dapat din siguro magkaroon ng nationwide hashtag BBM resign. Actually, matagal na namin sinasabi yan. May hashtag na nga dito eh. Marami na nga ditong hashtag. We deserve better, hashtag BBM resign. Mag-comment sa lahat ng social media sites, news sites, etc. Hindi kasi lahat makakapunta. Mag-concentrate muna tayo dun sa mga makakapunta. So, maghikayat muna tayo ng mga makakapunta, di ba? Sabi ni Sosay, maraming kakapink ayaw iparesign si BBM, alam niyo na. Kaya yung panawagang rally, BBM resign, need may malaking pasabog against BBM kasi Marcos kakamping, magkakampiyan, kaya marami sila. Ano? Nagdagdag ka pa ng requirement? Sa totoo lang, sa paglalaganap ng korupsyon sa administrasyong Marcos, hindi pa ba may kasalanan siya? Hindi ba failure of leadership yan? Hindi ba yan negligence on his part? Yung hindi niya alam, pirma siya ng pirma ng corrupt na budget? Hindi pa ba yan smoking gun, yung pirma niya doon sa 2025 national budget? At sa 2024, nakasabwat pa siya doon sa bigayan ng ayuda na umabot di umano ng hanggang almost 800 billion na walang serbisyo, walang proyekto, walang gusali, walang kahit walang isang bloke ng hollow block na binili yan. Pinamigay yan. Hindi pa ba yan enough? Kasi sa totoo lang, kung magdadagdag kayo ng requirements, hindi tayo aabot. Kung mag-iintay kayo na something bigger, that is the reason kung bakit hindi natutuloy. Because you keep adding. Hindi po ako galit sa iyo personally. Pero yung mga ganyang klaseng argumento, ibig sabihin yan, hindi pa talaga ready. Kung para sa inyo, hindi yan enough. Ano ba? Magkano trillion na yung ninakaw nila? Ang gagara ng mga kotse, ng mga bahay nila pag sila ay nagta-travel puro first class, ang mga schools ng kanilang mga anak, hindi pa ba tayo nadadala? Hindi pa ba yan enough sa atin? Hindi ba enough na tingnan ninyo yung disaster relief nila? Tingnan ninyo yung response nila sa earthquakes, baha? Tingnan ninyo yung presidente nagpapaintay na matapos ang bagyo bago mag-start mag-rescue ng mga tao. This person just said na hayaan nyo muna yung mga nasasakuna, wag kayong lalabas until tapos na yung bagyo. Hindi yan enough? Kasi kung hindi pa yan enough, I don't know what is. Anong meron? Bakit ang daming congressman na absent sa session? Hindi ko alam. Pero feeling ko nawalan ng leadership. Simula nung wala na si Speaker Martin, padalang ng padalang yung pakonti ng pakonti yung mga dumadating. Hindi ako naniniwala niyan. Sasabihin mo tahimik sa ombudsman issue ni Remulla, nagde-decide yung Syempre, bakit ina-announce ba ng Judicial and Bar Council yung kanilang pagkikilatis? I don't think so. The next na report na lalabas ay yung pagsumiti nila ng kanilang shortlist. Pag sinumiti nila, malalaman na natin isa sa publiko yan. But otherwise, ang mga discussions ng Judicial and Bar Council, sikreto talaga yan.
Sabi ni Lack, napansin ko lang, attorney, marami ng calamities na dumating sa Pinas pero ni anino ng mga kano sa EDCA sites wala sa relief operation. Wala nga. Sabi ni Thomas, shout out Solid DDS, Sampaloc, Manila! Hi Thomas Esplana. Sabi ni Dante, ano kayong senaryo nila ngayon? Si Bonjing naka-align sa mga leftist, Dilaw at Kakamping. Si Tunying, B supporter. In-expose ni Tunying yung tao ni Bonjing. So magkaaway na si Bonjing. Kung magkakaaway na sila, expect merong impeachment na lulutang sa HOR. Paano magkaka-impeachment kung kahit na magkagalit na sila ni Martin, wala naman siya, hindi naman siya speaker na. Pero magdadalawang isip sila kasi si Sara umupo kung magkataon na lang option ng leftist at kakamping, kung di mag-people power, pero military junta ang peg niyan, kaya may lumalabas ng mga balita na. Sabi ni Alma Fe, kung antayin pa natin ang 2028, baka maubos ng pera ng bansa, mga ganid at garapalan na talagang takipan. Hindi lang yun. Baka sila ang mag-conduct ng Palace Coup, di ba? Baka sila yung biglang mag-announce sila na, o sige, magbabago na tayo ng saligang batas, mag-create ng Constituent Assembly na ang Congress at ang Senado, at sila'y gagawa ng bagong saligang batas, at dun sa bagong saligang batas, unli ang pagka-presidente o unli ang pagka-prime minister. Sabi ni Takarabe, may dumagdag na naman kasi sa issue ng insertion, kaya lalo silang nayayanig kapag may bagong revelation na connected sa flood control, bigla nilang hinaharang. Pansinin nyo ang galawang nitong nakaupo sa Senate. Halata masyado. Sabi ni Hongbao, bakit mahirap panagutin pag tumata ka sa ibang bansa? Kasi magpapa-extradite ka. Kahit alam mo kung nasaan sila, dadaan ka sa hukuman ng ibang bansa. Kaya nga tayo galit doon sa ginawa nila kay Duterte, hindi dumaan sa hukuman. So says, madaming kakamping ayaw iparesign si BBM. Alam nyo na. Mark Tayag says, yung pagpunta ni BBM, parang napilitan lang, di nga pumunta sa kahit isang namatayan lang eh. Oo nga no, si VP Inday lahat pinuntahan eh. Hi kay Kuya Paco sa Dubai. Sabi ni Maria Lourdes, naku attorney, dapat na talaga mag-resign si PBBM, hindi siya marunong mamuno talaga. Imagine, lindol na nga, magbenta pa ng bigas 20 pesos. Oh, at kung meron silang excuse for that, wala tayong naririnig sa kanila. Hindi niyo ba napansin? In fact, parang they're not even trying. Tignan niyo kung ano-ano na lang ang sinasabi ni Yusek Claire, hindi kinokorek ng presidente, parang baliwala lang. O sige, just keep saying bad things about us. Wala kami pakialam, parang ganun. O sige, ano lang, yung bare minimum lang, yung konting-konti lang yung gagawin. Tama kayo, parang walang gana. O sige, mamigay, ganito. Tapos hindi na siya nag-aaral din, not that we will notice, pero lumalala yung kanyang stuttering, lumalala yung sitwasyon. And parang ang feeling ko is that, presidente naman ako eh. I don't even need your approval anymore. Go lang ako. Sabi ni Sir Mario, hot rumors, sa Lunes daw may change of leadership na. Senator Alan Cayetano as new Senate President and Blue Ribbon Committee goes back to Marcoleta. Sana magkatotoo. Sabi naman ni Kuya Ponching, nililihis lang ni Tunying para wala ang atensyon kay BBM. Pero sa tingin ninyo, nagwo-work pa yung mga ganyang klaseng strategiya? Bakit? Nakalimutan ba natin dito si BBM? Nag-work ba? Kasi sa totoo lang, yung mga ganyang nililihis ang usapan, kayo ba nalihis? Kayo ba nakalimutan nyo yung ginagawa ni PBBM? Parati siyang covered ng balita. Sabi ni Ma'am Karen, paggamot si Tamba at sakit sa utang. Binubusabos nila mga Pilipino na trilyon ang nanakaw at nagpayaman sa kanila. Talking about mental illness na mga klepto, brat pa si Inday na on ground zero. Tapos di pa nagpa-VIP treatment at nalamukan. Saba at adyong need to look at themselves in the mirror. Sabi ni Brit, maganda to. I hope the pinks and yellows magising na. Please, nagmamakaawa kami sa inyo. Join us to call for Marcos resign. Mahalin natin ang Pilipinas, wag na ang mga colors. Sabi ni Judge Diaz, kapag ma-impeach ang presidente, sinong papalit? Bakit tinatanong? Tinatanong yan? Seryoso, tinatanong yan? That's what the vice president is for, di ba? Sabi ni Cheryl, presidenteng nagmumura versus presidenteng namumura.